walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, fresh pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yun, so kamusta naman kayong lahat? Kamusta ang Martes? Kamusta ang araw ninyo? Kung ako ang tatanungin ninyo, Diyos ko, syempre, nahirapan akong pumasok kanina sa school, gawa nung pa ako. So, medyo nahirapan mag-adjust. Kasi syempre, dito sa bahay, maliit lang yung nilalakaran natin. So, medyo nahihirapan na tayo. Eh, yung lumabas ka pa kaya. But, nairaos ko naman siya ng bonggang-bongga. Yun nga lang, hirap nga lang ako sa hagdanan. Hindi ko pa siya talaga matapak ng maayos. So, doon ako nag-suffer. Pero, baka bukas, carry na. Charot, so yun. Kasi medyo nag-a-adjust yung paa ko, di ba nga, nga siya, na-aksidente nga nung isang araw. Anyway, so good luck, di ba? So eto na, kahapon, pumutok yung balita na ang magiging designer na ni Atisa Manalo para sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo ay si Mac Tumang. O, di ba? So, yun. So, syempre maraming nasayahan. Marami din naman ang nagulat. Kasi syempre, kilala naman natin si Atisa Manalo na ang kanyang designer talaga pagdating sa mga gown ay syempre si Michael Cinco. Ito yung nag-design sa kanya ng gown noong lumaban siya sa Miss International at saka dito sa Miss Universe Philippines. Kahit yung sa Binibining Pilipinas. So, marami naman natutuwa sa mga ginagawa ni Michael Cinco para kay Atisa Manalo kasi talagang maganda naman talagang tingnan yung mga gown na sinuot ni Atisa Manalo. Nung doon sa Miss International, marami nagreklamo doon. Ang simple lang daw nangyari pagkatapos medyo maluwag pa daw. But ako naman, parang feeling ko, na-carry naman ni Atisa Manalo. Kasi during her time na lumalaban siya noon sa Miss International, ang ganda-ganda naman ni Atisa talaga, di ba? Tapos yun, nandito naman sa Miss Universe Philippines, actually, mas nagustuhan ko yung color white na sinuot niya noong preliminary competition. Mas kumabog talaga siya doon. Sobra. Ang perfect ng dating. Yung style, yung gown, talagang masasabi ko naman winner, di ba? Pero nung finals night na, yung naka-red na siya, tulad neto, yung maroon, so parang hindi ko bet yun. Parang hindi ganung kabongga para kay Atisa, di ba? So yon. So marami nagsasabi na sana daw paglaban niya dito sa Cosmo ay hindi na daw si Michael Cinco ang magdamit kay Atisa Manalo. So yan. So syempre kahapon nga confirm nga na si Mac Tumang na ang gagawa ng gown ni Atisa Manalo para sa Cosmo. So yon. Si Mac Tumang, siya rin ang gumawa ng evening gown ni Miss Catriona Gray doon sa Miss Universe na ginanap nga dito sa Thailand noong 2018. So talagang, ayun talaga yung winning gown talaga ni Catriona Gray. Kaya ngayon, marami nagsasabi na ito daw si Atisa Manalo ay mag-aala Catriona Gray sa Miss Cosmo. So, talagang pinaghahandaan ni Atisa Manalo yung Miss Cosmo ng bonggang-bongga, no? Imagine ninyo, mula sa national costume, talagang nakipag-collab na siya. Pagkatapos, eto naman, evening gown. So, ilang linggo pa nila yayariin yung evening gown? Kasi, aalis si Atisa Manalo sa second week ng February. So, mag-expect pa tayo na marami pang pa-surprise at marami pang pasabog. So, mag-aala Catriona Gray kaya itong si Atisa Manalo sa entablado ng Miss Cosmo. May nakarating sa akin na mukhang yung kanyang stylish na gagamitin dito sa ay iibahin.
Tapos meron din daw na talagang pasabog si Atisa Manalo na gagawin sa entablado talaga ng Miss Cosmo. So yan, kaya ito todo daw to talaga ni Atisa Manalo. So gagawin niya yung lahat para manalo talaga sa Miss Cosmo. Kung ako naman yung tatanungin mo, aba, dapat lang kasi hindi biro yung papremyo dito. At hindi rin biro, di ba, yung magiging eksena at labanan dito sa Miss Cosmo. Ito talaga yung tinututukan ngayon ng mga pageant vlogger, inaabangan ng mga pageant fans ang laban ng Miss Cosmo. Kasi nga si Atisa Manalo to, di ba? So yun, so syempre excited tayo. So tama ba na nagpalit ng designer si Atisa Manalo? To be honest, hindi naman mali yung ginawa ni Atisa Manalo na lumapit siya kay Mac Tumang para gawan siya ng evening gown. Ako para sa akin, okay yon na nagtry naman siya ng iba naman. Kasi 'di ba yung kay Michael Cinco, lagi siyang na-runners up. So ngayon, gusto niya winner talaga. Kaya siguro, alam mo yon may mga ganun sign na mag-iba naman tayo ng ng designer natin. Try natin kay ganito. At parang feeling ko swerte itong si Mac Tumang kay Atisa kasi 'di ba I remember din yung kay Catriona Gray talagang pinag-aralan talaga ng bonggang-bongga din yung gown niya. So for sure ganun din yung gagawin dito kay Atisa Manalo. So parang feeling ko tama yung naging desisyon na magpalit muna siya ng designer kasi wala namang masama kung itinry niya, di ba? So at least ito mas exciting kasi maktumang, alam na natin kung paano to gumawa ng gown, and then parang feeling ko na talagang nandoon siya sa part na baka magbigay ng swerte talaga ng bonggang-bongga dito kay Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo. So yan, ayun ang bongga doon, di ba? Kaya excited din ako kasi parang first time yata na wow, Maktumang ang gagamitin ng designer. So talagang grabe. So nakakatuwa kung iisipin mo kasi parang ando doon talaga si Atisa, makikita mo yung determination niya. Pinaghahandaan niya ang bawat aspeto ng laban niya talaga. At parang feeling ko, deserve naman talaga ni Atisa Manalo na makuha ang corona ng Miss Cosmo. Kumbaga parang itinakda talaga siya dito, di ba? So, abangan natin ang magiging eksena, abangan natin yung mga kaganapan, abangan natin kung ano ang mga pasabog at paano nga ba maibibigay o masusungkit yung corona dito sa Miss Cosmo. So, yon. So, ako para sa akin, malakas yung laban ni Atisa dito ha. As in talagang yung, alam mo yun, yung sure win na tinatawag. Ganon ang magiging eksena. Kasi di ba si Catriona Gray pumunta sa Miss Universe, sure win, o di ba? And then siya din, ganon din ang inaasahan natin, no? Mag-sure win din etong si Atisa Manalo. So, wala akong nakikitang mali sa paghahandang ginagawa ni Atisa Manalo. Talagang ino-all out niya lahat. At talagang ando doon siya sa yung determination niya na masungkit yung corona, ayun talaga yung ginagawa niya. Kaya kung iisipin mo, sobrang nakakatuwa talaga. So abangan na lang natin kung ano maging styling, pasabog, kasi ayun nga daw, marami daw talagang hinahanda si Atisa at ready to fight talaga ang lola ninyo. Ganon! Kaya ako para sa akin, tama yon. And then, tingnan natin. So, ngayon, kung mananalo siya dito, siguro okay na sa akin na wag na siyang lumaban ng Miss Universe. O tama na yun na wag na siyang maghangad pa ng kahit anong pageant. Parang eto na yun last, di ba? Kasi parang feeling ko deserve naman kasi ni Atisa Manalo na matawag talagang reyna sa international pageant. And then, etong ginagawa niya ngayon, history to para kay Atisa Manalo and magiging remarkable sa atin lahat. O, di ba? So, yon. So, ginagawa niya to para sa atin lahat. Kasi alam niya na gustong-gusto natin siyang manalo at gusto ni Atisa na bigyan tayo ng isang magandang memorable or remarkable sa kanyang laban dito sa Miss Cosmo. Kung iisipin mo ha, si Atisa tagal natin itong dinasal na sanang magbalik at lumaban ng Miss Universe Philippines eh. Pero nung bumalik na si Atisa Manalo at nandito na siya,
So, parang dream come true. So, medyo nalungkot lang tayo kasi hindi nga siya sa Miss Universe, pinadala. Pero, happy na rin tayo para sa magiging eksena niya dito sa Miss Cosmo. And then, of course, ipagdasal natin at suportahan natin si Atisa Manalo na sa kanyang journey, di ba? Dito sa Miss Cosmo. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tama nga ba ang naging desisyon ni Atisa Manalo na magpalit ng designer? And then, tingin ba ninyo, ito na ba ang magbibigay kay Atisa ng swerte para sa corona sa international pageant? So, ano tingin ninyo guys? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa Samsam TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated din kayo sa aking mga chika. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow guys.